ni Dennis Padilla, barado kay Marjorie Barreto. Nung nakaraan po nating Biyernes ay sinabi na namin ni Romel Chica, huwag tayo agad-agad na maging judgmental. Dahil ang naririnig pa lamang po natin ay ang mga naratibo ni Dennis Padilla. Hintayin natin ang pag-rest back ni Marjorie Barreto. At kaya daw po sila nagalit na magkakapatid dahil pinaiyak ang kanilang nanay. Napakalinaw po nung resibo na inilabas. Veteranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa bagong pasabog ni Marjorie Barreto laban kay Dennis Padilla. Dennis Padilla natamimi. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Bulgaran sa nakatagong kwento ng dating mag-asawa na sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Mainit pa rin na pinag-uusapan sa social media hanggang ngayon. Sa panghapong programa nga, nagbitira ng kolumnista na si Christopher Min, April 14, 2025, ay isa ito sa kanilang mainit na pagsada kung saan tinalakay nila ang matinding resback ni Marjorie Barreto laban sa dating asawa na si Dennis Padilla. Ito na po mga kapatid ang inyong inaabangan. Nung nakaraan po nating Biyernes ay sinabi na namin ni Romel Chica, huwag tayo agad-agad na maging judgmental. Dahil ang naririnig pa lamang po natin ay ang mga naratibo ni Dennis Padilla. Hintayin natin ang pag-rest back ni Marjorie Barreto. At ano ang naganap, Romel Chica? Naku, eto na nga. Eto na ang naganap at talagang kumalat na sa buong social media. Kaya eto, naku, maloloko kayo sa pasabog. Talagang baradong-barado lahat ang mga sinabi ni Dennis Padilla. Diba, lagi ko namang sinasabi, ano talaga kailangan may resibo para maipaglaban mo ang isang kwento. Ito po, mula po sa vlog ng ating anak-anakang si OG Diaz. OG Diaz Inspires. Hiniram po namin ang footage na ito. Panoorin po natin. And the biggest physical abuse that he did to me was when Julia was a few days old. Kakapanganak ko pa lang sa kanya. Galit siya sa akin. Parang I complained about something. Naglalakad akong, I don't know why I'm telling you this. I never spoke about this. Naglalakad ako papasok ng kwarto from the back. He hit me so hard. Ang laking tao ni Dennis He hit me so hard in my ear. Lumipad talaga ako kasi hindi ka nakailag di ba? Na talaga nawala yung eardrum ko. Julia was days old, okay? Like baby. Out to this day, I suffer that, OG. Wala akong eardrum It had to be years after. Totoo ba? Yeah, na-surgery yun. Kasi sa sobrang impact niya I had to go through a surgery that they had to recreate an eardrum, which they had to get a portion of my skull to make it a ganyan, to make it an eardrum. And to this day, my kids, when they remember that, only because nawala na naman yung graft yun parang gininaft yun And one infection of the ear, because I'm prone to that, nawala na naman yung eardrum, so wala. So every time I have colds, dito lalabas. Every time, I suffer it So every time my kids see that, they are reminded of what the father is. Claudia has been estranged. Sa patuloy nga ng kwento na ibinahagi ng veteranang kolumnista si Christopher Min, ay pinadinig dito ang ibinulgar ni Marjorie Barreto kung ano ang ginawa ni Dennis Padilla bago at matapos ang kasal ng kanilang anak na si Claudia Barreto. Si Claudia ang pinaka-distant. Maybe there are different ways that the children cope. Itong leading to her wedding, she wanted it very private. Hindi na sinishare yung engagement. She was engaged for some time and she didn't want to share the wedding. She wanted it a peaceful Tsaka hindi naman sila showbiz, you know what I mean? Pero kino-convince ko sila na that the right thing to do is to invite the father. Ikaw nagsabi kay ano? No, ako. God knows. Oh.
alam ng Diyos, alam ng lahat ng mga anak ko. Sometimes it caused friction because they're not friends eh. They're estranged sila eh. I said, you know, it's the right thing to do, to start your life. Just think about it. And then, I wasn't getting anywhere. At saka minsan, feeling ng iba, Margie, why are you forcing her to invite someone that she doesn't want to be there? It's a very intimate wedding eh. Mga talagang close lang eh. Yung tao doon eh. Siguro 100 guests na ang lalaki na nga ng pamilya namin. So, konti lang. One day, I said, Claudia, pray about it. Don't listen to me. Don't listen to what I'm saying. Pagdasal mo. So, pinabayaan ko siya for days. And then one day, she told me, sige, okay, we'll invite him. I'll invite him. But I don't want him to walk me down the aisle. Okay, I hope my daughter's not judged here. Okay, why? Right? Oo nga, bakit? Because, ano ba ibig sabihin ng walking the bride down the aisle? It's a father who raised you, provided for you, nurtured you, was protected you, your safe space. You're handing over your daughter now, after raising her, to the man who is now gonna be in charge of her. Tama ba yun? So, why would he hand over Claudia? She doesn't even know anything about him. He doesn't even know anything about her. So, let's pray about it. Papakilala niyo na yung magiging asawa niya. Sinama niya si Leon, si Julia, nag-lunch sila. O, sabi nga ni Dennis, March 18. So, March 18. Of course, I know that. I know they were gonna have lunch. Kung ayaw ko si Dennis doon, magdadabog na lang ako kasi hindi ko na pwedeng diktahan ng mga anak ko, hindi ba? Correct. Pero, hindi. Because I was the one who convinced her that the right thing to do is invite your father. So, but I prayed so hard the days before magkikita sila na, please Lord, wag siya magsabi ng anything, nababalik na naman yung mga anak ko being wounded again. You know, ayoko lang masaktan ulit yung mga bata. Diba? Pinagdasal ko yon. Aba, pagkatapos ng lunch, kinakamusta ko. How was it? Wow! Wow, happy si Leon at si Julia nagkikwento. Talaga? It went so well. My God, Mom. You know, parang the right amount of tama lang daw. Grabe, nag-improve. Yung hindi na siya nag-expect na parang tamang timpla. Si Dennis. Nagpapatawa pa sila. They were laughing. It was a very good idea for Dennis na dinala niya yung mom niya. So, magandang neutralizer, di ba? Na nagdala siya kaysa sa dramatic na unang pagkikita nila. It was so funny. It was so nice. Tama si Dennis. May Instagram page na ng mga barong. Si Claudia pa nagpili. This is what you buy. Ganyan. What? Yung kwento niya kasi na yung dramatically na pinili yung barong, so understood daw yun na he will walk her down the aisle. O Gino, nag-usap sila. Claudia had 2 requests. Only 2. Don't divulge about the wedding details. Kasi mo naman si Dennis eh. Diba? I-share na yan sa buong mundo kung saan ang kasal, kailan ang kasal, ano oras ang kasal. Diba? I don't like posting of the wedding. And number 2, Papa, I'm gonna walk myself down the aisle. Mamatay man lahat ng anak ko, sinabi niya yun. Because that was the main reason for the lunch meeting. That they were able to talk about boundaries. Boundaries. Because nung kinikwento na sa akin nila Leo at Julia after, like, grabe si Chloe, she was able to say it. Like, she said it like in a way na hindi ma-hurt si Dennis. Papa, walk lang the aisle alone na lang. You know? And he said, okay. Nag-okay si Dennis. Okay. My kids were there as a witness. I don't know if Mama Lina, my ex-mother-in-law, heard that or understood what was the conversation about. But they said it. Because, Oji, if he did not agree to those requests ng anak niya, kung sinabi niya, hindi, gusto ko mag-post eh. Or sinabi niya, hindi, dapat ako mag-ano sa'yo, mag-walk down the aisle. Hindi na matutuloy yung invitation. Sa dulo nga ng kwento ng bitiranang kolumnista si Christopher Min ay binahagi nito ang ilan sa mga komento ng sulit na taga-subaybay ng kanilang programa na kung saan bumaliktad ang kwento nga nabas at barag ng husto si Dennis Padilla sa mga bashers nang maungkat at ibinulgar ni Marjorie Barreto ang totoong kwento. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ayun. Okay. Marami pa po ito mga kapatid na bahagi na talagang binoljak ng hustong-husto. Itong si Marjorie Barreto, si Dennis Padilla, idagdag lang po natin yung pagkakagamit pa po niya tungkol sa kanyang ina na di umano ay iyak na mumugto ang mata at kaya daw po sila nagalit na magkakapatid dahil pinaiyak ang kanilang nanay. Napakalinaw po nung resibo na inilabas ni Marjorie Barreto nung pababa na ng altar, nasa kanan si Dennis, nasa gawing kaliwa siya, inaakay pa niya pababa ang inalalayan niya. Yun po yun. Marami po yan. Kumbaga, sabi ko nga nung Biyernes, diba? 5 kilo ibinagsak ni Dennis, sigurado 10 ang kay Marjorie. Hindi ko na maalam, 20 pala ang ibabagsak. Okay, eto na po ang reaksyon ng ating mga kapatid.
Sabi ni Ching Bautista Silverio, I admire Marjorie for speaking with dignity and grace. She carefully chooses her words and speaks confidently and calmly. She knows her truth and has the evidence to back it up. She raises her children with integrity. Hats off to Marjorie. At yung pambansang gate crusher na si Jean Padilla, tigilan na ang kayayaw-yaw. Hindi ka invited, no? O, Ayun na. Magalit. At sabi ni Boycie Caragay, ang tagal ng playing pa-victim ni Mr. Tagal ng playing pa-victim ni Mr. Valdivia. Hindi ba niya alam na ang nasaktan at ang pinipintasan at binabas niya ay ang anak niya? Kaya pwede ba, Dennis, tigilan mo na ang pagpapa-interview. Konting kibot na parang feel mo, inaapi ka, pa-interview ka kagad, paawa ka talaga, Dennis. O ngayon, nagsalita na si Marjorie. Ano ka ngayon? Sabi ni Boycie Caragay. Ayun. Okay? At sabi ni Dan Clavesillas, ayan na nga ba inumpisa ni Dennis, tinapos ni Marjorie. Kung nanahimik na lang sana siya at hindi na nagpo-post, di sana di na lumabas ang baho ng nakaraan. Wala pong kumakukuha ang simpatya ang lalaki na nananakit ng kababaihan regardless sa anumang dahilan. Totoo yan. At nakita po namin, noon nakita ko na yan pero sa OGDS nakita niya ngayon yung peklat sa likod ng kaliwang tenga ni Marjorie. Yun po yung dulot ng operasyon dahil sa kanyang nawasak na eardrums. Totoo po yan. Totoo po yan. Kapapanganak niya nun kay Julia. Naipanganak niya si Leon. Ako din yung unang-unang nandon. Marami po kaming alam, kaya lang hindi kami makapagsasalita na wala resibo. Dapat direct from the horse's mouth, diba? Napakahirap pakisama sa isang taong may anger issue at toxic, kaya mas lalong magiging kawawa ang mga bata kung nagkataon. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu, totoo yan. Totoo yan. Sabi ni Juris Dr. Channel, ayos yan. Finally, nagsalita na si Miss Marjorie Barreto para malinawan na rin ang lahat. At para fair naman sa kanya, ayan tuloy, nagkabistuhan na. Medyo pringy lang talaga pag may mga magulang na kayang ilaglag ang sarili nilang anak. Usually, yung mga ganyang magulang, sila pa yung hindi naman talaga nakasama o nakakita sa paglaki ng mga anak nila. Yun nga yun di ba? Hindi nung linaw nung makita sila no March 18. Sinabi na ni Claudia sa kanya, I'll walk myself down the aisle. Oo naman daw, sabi ni Dennis. Walang problema. Kita ng mga tao sa simbahan na ganyan-ganyan siya. Parito, ganyan pa raw ng ulo, nagalit na galit, kinakausap yung mga namamahala, ganito ganyan. At meron naman isang Dexter na kinukunan siya, ready for social media. Hindi po maaari kasing itago ang katotohanan. Napakarami pong saksi sa naganap. At hindi po bingi si Marjorie para hindi marinig ang kanyang mga naratibong baligtad. Hindi rin pipi para hindi makapagsalita. Ano ka ngayon, Dennis Padilla? Sinarado mo na ang comment section ng IG mo. Paano? Kahit naman nun, wala kang nakuhang kakampi. Anak mo, wawasakin mo, di ba? Nakasama mo na 4 na taong babae, winawasak mo, kukunin mo yung mga bata, sinisiraan mo yung nanay nila. Ano yun? Sabi ni Marjorie, gusto mong bumalik ng bahay ko, yung mga bata, nagalit sa akin. Diba? Nakakaloka. Mga pasabog na yan. Okay, bago tayo mag-break, sabi ni Lara May Abrigo, kitang-kita po ang pagiging class ni Marjorie Nay ng Borjak pero may finesse. Ngayon po Nay, bumaligtad ang simpatya ng publiko. Dami pong tumitira kay Dennis sa social media tungkol sa pagiging present father. Kawawang Dennis, nabahag ang kaastigan mo ngayon, sabi niya. Tapos may isa na lang isang-isa na lang. Sabi ni JP, the fact na ang regalo niya sa newlyweds ay cap na may logong astig at bagoong shows is really a narcissist. Ayaw na mag-asawa, pero ang ibibigay mo, pangalan mo sa sombrero, sana binilhan mo na lang ng tasa o plato. Masinsir pa na gusto mong mag-umpisa sila ng pamilya. Magsama kayo ng kapatid mong gaka. Sabi ni JP na ito po, yung narcissist. Totoo po yan. Ang mga taong narcissist, yung narcissism na tinatawag, ay me mine po yan. Siya ang pinakamagaling. Siya ang bida. Siya ang pinakakawawa. Siya ang pinakapobre para mapasama ang ibang tao. Yun lamang po mga kapatid.
Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!